Kailan nyo po yan ilalabas? Meron na may hawak, lalabas na yan soon. Miss Cathy, kasi sa group chat natin sa Die Hard nandoon ka. Nagtataka ako, kasi nasa mga ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay kay Attorney Lopez, yung issue, na hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo? Nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya. Yes! Dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now. Wala na now. Nagbago lahat. Nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi lang sila, yung future ng kanilang anak, dadalhin ng kanilang anak yung ginagawa nila ngayon. Kala nila okay sila ngayon. Ilang taon lang ba tayo nabubuhay? Bukas makalawa, hindi nga natin alam eh, di ba? So, yung protection nila is habang nakaposisyon sila. Hanggang kailan yan? Di po ba? And you know, lahat sa politics, sa politika, lahat ho ay temporary lamang. Wala hong permanente. And sa ginawa nila, sinira nila yung kanilang pagkatao. Dapat naway, lalo yung matatanda dyan. You know, wag na tayo magpaka-plastic dito. Alam nyo, total, si Abante ginagamit niya ang Panginoon. Nakikita ng Diyos lahat kung ano ang katotohanan. Yung nangyayari hong masasama ngayon, sa totoo lang, kagustuhan ho ni Lord to. Para po makita talaga natin kung ano yung totoong nangyayari sa ating bansa. Mataas na bilihin, bagyo, yung flood control projects. Alam mo, eto pa, kine-question nila ang confidential fund. Lahat ng politician ay nagtatrabaho sa gobyerno ay may confidential fund. So ang hamon ko sa Quadcom, buksan natin ang libro ng lahat. Lahat na may confidential fund, buksan natin. Kung kini-question nyo ang confidential fund ni VP Sara, you want to be fair and square? Maging transparent tayo. Tad natin lahat kung wala kayong tinatago. Yun lang po. Miss Cathy Binag, follow-up question na po. Balikan na ho natin yung issue sa drugs tungkol po kay Bongbong Marcos. Kung ipatawag po ba kayo sa Quadcom, haharap po ba kayo upang isalaysay po ninyo yung personal encounter po ninyo kay Bongbong Marcos na gumagamit po ng ipinagbabawal na gamot? Haharap ako, pero hindi ako pipirma ng, what do you call that? Waiver. You know why? Because I know for a fact na yan ang gusto nilang mangyari. Mako-contempt ka, bababoy. Hindi ako takot sa baboyan, nababoy ako for 10 years po. Pero lalaban ako ng harapan. Pag sinigawan ako, sabihin ko, wala kayong karapatang sigawan ako. Wala kayong karapatang sigawan ako. Hindi ako pumunta dito para bastusin nyo. Yan ang maisog! Diba? Yung po yun. Kasi nasira ho ang Kongreso sa ginagawa nila. Hindi naman ho lahat ng kongresista. Nandyan nga po si Congressman Marcoleta. Diba? Nagsusupport nga, nagagalit sa ginagawa nila. Pero, ang akin, ang hamon ko sa mga kongresista, tumayo po kayo. Magkaroon ho kayo ng backbone at mga bayag. Sa mga kababaihan, maging babae ho kayo. Total, ina ho kayo ng tahanan, ate kayo. Tingnan nyo ho nangyari kay Atty. Lopez. Tingnan nyo nangyari kay Atty. Lopez. Imagine niyo kung nangyari yan sa mga kapatid nyo, nanay nyo, ate nyo, tita nyo, kamag-anak nyo, mahal nyo sa buhay, anong gagawin nyo? Tapos kine-question nila, tinatawag nila si VP Sara na may tama sa utak, hindi kalmado. Kahit sa akin mangyari yan. Kasi ang problema, ang mainstream media, hindi nila nilalabas ang kabuuan ng storya. Diba? Kaya yan ang problema. Hindi lahat nila nilalabas. Yung story, we were there. Ang sabi niya, di ba,
Ang nangyari sa kanya, nasa Zoom tayo eh. Nag-collapse na si Attorney Lopez, hindi na siya kumikibo. They were asking for help. It took 2 hours for them na na may papuntahin. May doktor doon, ayaw papasukin. So ano gusto niyong maramdaman ni VP Sara? Isang kaibigan yan. Hindi lang basta kaibigan, matagal niyang kaibigan at empleyado niya. Yan ang leader. May malasakit sa kapwa. May gagawin ba nila yan? Babantayan ba nila? Babantayan ba nila yan? Hindi. Yung trauma na ginawa, nasabi na drama, gusto ko nga po, sana magsalita yung nanay ni Attorney Lopez. Sana po magsalita. Hindi nyo maintindihan kasi may pera kayo, mayaman kayo, you think you're powerful. Wala akong pinaka-powerful dito sa buong mundo kundi ang Diyos. Kaya kayo lahat tatamaan na kayo ng latigo ng Panginoon. Yan lang po. Miss Katibinag, final question na lang po. Last na lang. Nung na-interview po kayo ni Maharlika, ang sinabi niyo ho, na meron kayong hawak na USB kung saan ikwento mo lahat yung pagkakilala at pagsasama ninyo ng dati ninyong boyfriend kasama po si First Lady Alisa Aranita at saka si Bongbong Marcos. Kailan niyo po yan ilalabas? Meron ng may hawak, lalabas na yan soon. Yun lang. Simpleng sagot. Last question, Miss Cathy. Kaya yung sa mga nagko-call na ilabas ko na, let me do give me my time. Yes. Hindi ho tayo pwedeng magpadalos-dalos. Alam niyo ho yun? A friend of mine even told me, yung hawak mo, Cathy, can put this administration down. So yung sinabi niya, kaibigan ko yan sa Congress. So ako, gusto natin, dati pa natin gustong ilabas, pero meron ng may hawak. Meron ng may hawak. Okay. So last question, Miss Cathy Binag. Galing po ito, walang iba kundi kay Placido Veloso po. Okay, plus. Ay, Miss Cathy, magandang gabi po. Magandang gabi. Alam niyo mga kababayan, dahil po sa tapang ni Miss Cathy Binag, palakpakan muna po natin. Na siya ay lumantad kahit na po ang kalaban ay isang presidenteng bangag. No, lumantad po siya, nagpaliwanag, siya po ay naka-impluwensya ngayon at nakakuha ng inspirasyon ang mga biktima ng droga. No? At meron na pong isang sumabay kay Miss Cathy Binag. No, yan po ay nagngangalang si Miss Yumi Santiago na aking kababayan sa Bataan. Maisog din po siyang lumabas at nagsiwalat kung ano ba ang buhay ng isang naging biktima ng droga. Ang tanong, Miss Cathy Binag, kung sakali ba na mas marami pang may inspire sa inyong matapang na paglantad at kayo ay hikayating pangunahan na magsilabas at manawagan sa ating gobyerno ng isang masusing investigasyon, titindigan nyo ba ang mga biktima ng illegal na droga? Sa tingin mo ba, Placido, hindi ko titindigan? Sasagutin ko na yan! Oh! Yes! Nananawagan ako sa kapwa ko, biktima, pamilyang na biktima ng mga gumagamit ng droga, namatayan dahil pinatay ng adik, namatayan dahil pumasok sa pagbebenta ng droga ang kanilang kapamilya, ang mga nabiktima ng mga adik na nahagahasa, naharas, at nasira ang mga buhay dahil sa pagdodroga, sabayan niyo po kami. Nandito po ako, tutulungan ko po kayo. Kahit maghirap ako. Palakpakan po natin si Miss Cathy Binag. Kaya Miss Yumi Santiago, kami po ay nananawagan, may partner na po tayo. Kay JM Morales, nandito na po ang mga gagawa ngayon ng panibagong hearing pagdinig sa Senado at Kongreso. Palakpakan po natin. Anti-war on at anti-illegal drugs. Pro-war on drugs, Miss Cathy Binag. Palakpakan po natin. Huling mensahe po. Maganda po ang ginawa ni President Duterte na paglalaban. Thank you po. I love you also. I love you. I love you. Ay, from Canada. Wow. Thank you so much. Yan. Maganda po ang ginawa ni President Duterte sa war on drugs. And again, sabi ko, hindi ko tinatanggal yung gusto, yung kasabihan or yung paniniwala na ang tao ay may pagbabago. Pero nung panahon na yon, those are the safest year of our lives.
Kasi takot po ang tao. Ultimong politician, takot magnakaw. Ang military, talagang ang dignidad nila, mataas ang kapulisan. Binigyan niya ng integrity, nilabas niya kasi for the longest time, nababoy ang kapulisan tsaka sundalo. And you know, there's a lot of, marami po tayong pulis at sundalo na matitino. And talagang inayos niya. And kaya ako, you know, sometimes bakit mo pinagtatanggol yung pulis at sundalo? Kasi ako naniniwala, hindi lahat. Ginagawa lang nila yung trabaho na, pero pag dumating ang panahon na kinailangan talaga nilang lumaban para sa atin, they will do it. I believe in that. Kasi ano na yan? Yan ang kailang sinumpaan, tungkulin. Ganun po sila. Maniwala po kayo, magbigay lang po kayo ng konting pasensya sa kanila kasi, you know, ang hirap din po ng kanilang kalagayan. Pero sa patuloy nating pagdadasal at paniniwala sa Panginoon na ang kasamaan ay hindi mananalo sa kabutihan, tayo po ay mananalo. Di po ba? Yun lang po. God bless everyone and good night. Kati Binag, nasa tabi mo.